ka nabilib sa mga payo ng ilan? Bakit hindi subukang maging praktikal? Alamin ang iyong kakayahang natural. Praktikal Power. Masayang usapan, simpleng gabay at payong kaya mong subukan. Praktikal Power with Coach Chris Tan at Miss Tala. Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi dito sa bagong 1494 DWAR. Abante Radyo. Abante sa balita at serbisyo. Madalas na idinadahilan kapag masama ang ating pakiramdam ay under the weather. Maaari kasing may sintomas ka ng sipon, ubo, o kaya ay trangkaso. Alam niyo ba na may natural na pamamaraan para maagapan ang sakit na sanhi ng pabago-bagong panahon? Honey. Ang honey ay mayroong antibacterial at antimicrobial properties na nagpapabuti ng ating immune system at nakatutulong para mapabilis ang paggaling. Lemon. Ang lemon ay nagtataglay din ng antibacterial, antiviral, antifungal at anti-inflammatory na kayang labanan ang virus. Ginger. Sinaunang panahon pa ay ginagamit na ito bilang panlunas sa anumang uri ng sakit at iba pang health problems at mabisa rin itong anti-inflammatory at pampalakas ng ating immune system. Garlic. Itinuturing na isa sa healthiest food. Ang garlic o bawang ay hindi lang panggisa. Panlaban din ito sa sari-saring sakit dahil sa taglay nitong natural antiviral, antiseptic properties na mayroon ding immune-boosting compound. Chicken soup. Believe it or not, may pag-aaral na nagsasabing pinipigilan ng chicken soup ang anumang inflammatory compound sa katawan na maaaring magdulot ng viral infection. Mabisa rin itong panlaban sa ubo at sipon at nakakatulong pa para maging hydrated ang ating katawan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may librong Chicken Soup for the Soul. Isang public service message hatid ng inyong Abante Radyo. Opinyong mahalaga sa bayan. Isyung dapat pag-usapan. Walang atrasan. Mga tao sa likod ng balita hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang atrasan. Dito sa bagong 1494 DWAR. Abante Radyo. Abante sa balita at serbisyo. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Luzon Probinsya. Luzon Probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Probinsya. Luzon Probinsya. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Kalahating oras ng Ikot Pilipinas. Luzon Probinsya. Kasama si Barrio Beras. Barrio Beras. Mabuhay Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Malapit na po ulit ang Biyernes. Weekend! Bilis, no? Bukas Friday na naman, pero ngayon Huwebes muna tayo mga misis. At sa lahat po ng mga mister na nasa bahay, kamusta po ang labada, ha? Ang panahon po ay alanganin, huwag kayong masyadong sasampay ng madami, ha? At baka bigla umulan. Ngayong araw na ito ng Thursday, July
Bilis lang, 11. 11 na po tayo. Lapit na naman ang Pasko. Samahan nyo kami hanggang alauna sa Luzon Probinsya. Maganda mga balita po ngayon dahil may tinanghal na naman na best island na pwedeng bisitahin namin. Pag nagka-bonus po kami, ha? Abangan mamaya yan. Tutok lang kayo sa aming social media sa YouTube, Facebook at X, mga kabante. Pwede po kayo magpabati kung kayo po ay nakikinig sa aming test broadcast sa signal namin. Pwede rin po sa Facebook. Ipadala nyo lang po din at nang mabati naman namin kayo sa radyo. Excellent! Sarap nung napapakinggan yung pangalan sa radyo eh. Parang tumama sa loto. Excellent! Diba, Aling Pepang? Good morning, good afternoon, good evening sa lahat po na nakatutok naman sa buong mundo. Ito na ang mga headlines. Asia Headlines. State of calamity dineklara sa Mansalay Oriental, Mindoro dahil sa dengue outbreak. Asia Headlines. Probinsya ng Palawan, kabilang sa 25 best islands to visit around the world na isa international travel magazine. Asia Headlines. Although ang Palawan naman talaga ay consistent po sa listahan. Excellent! Batangas Philippine National Police nagbigay ng paalala kung anong dapat gawin kapag nakatanggap po kayo ng bomb threat. Asia Headlines. Mga magsasaka at mga isdang naapektuhan ng El Nino sa Bulacan tumanggap naman ng ayuda. Excellent! Asia Headlines. Yan ang mga headlines. Ang detalye po mamaya abangan mga kaabante. Dito lamang po sa pinakikinggan ninyo na Abante Radio. We are on a test broadcast at so far so good. Salamat po na madami. At hayaan nyo pong mas lalo namin kayo mapag-serbisyuhan sa balita, public service at iba pang klaseng programa. Ngiti-ngiti lang ho ha kung medyo nahihirapan na sa buhay ha. Lilipas din yan. Mabait naman si Lord. Excellent! Kaya huwag kayong bibigay. Laging may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Excellent! Ulahin natin, ngayon po araw ito ng Webes, ang ating pagbibigay pugay at pagkilala sa ating 82 na probinsya sa buong Pilipinas. Ngayong parang araw na ito ay ang ating tampok ay ang probinsya ng, tingnan natin kung anong probinsya, Basilan. Ayan, ang Basilan, pag narinig po ninyo, ano bang pumapasok sa inyong isip? Chabacano po ang lingwahe nga dyan, Probinsya de Basilan. At siyempre, ang isla po ng Basilan ay probinsya ng Pilipinas pa rin na located primarily sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region. Ang Basilan Island, mga kaabante, ay largest at northernmost of the major islands of the Sulu Archipelago. Ito po ay nasa bahaging southern coast ng geographic Zamboanga Peninsula na tinatawag. Yan ang Basilan. The region niya ay Bangsamoro. Ang capital po ng Basilan ay Lamitan. Familiar ho kayo dito ng mga unang panahon na may gulo-gulo pa ha. Capital ng Basilan ay Lamitan. Ang governor po nila dyan ay si Governor Hajiman Hataman Saliman. Vice Governor nila Yusuf Alano. Munisipyo nila nasa 11 at ang barangay ay nasa 210. Ang barangay sa Basilan. Madami din pala, no? Hindi ko nakita yung picture, sir. Meron bang picture? Si Basilan? Lumabas na kayo na? Wala? Sayang, ano? Bawat probinsyang tinatampok namin dito sa programa, may ano yan eh, mayroong picture na kasama. At least may pakita yung munisipyo man lang. Basilan, wala today. Na-miss out ng ating EP. Walang bonus yan. Wag ganyan. Pasuyo na lang next time ha. Lahat ng probinsya na tinatampok natin, merong kasamang picture man lang para malaman nila kung saan bagayan at anong itsura. Ano? Alas 12:37 na ng pananghalian. Abante Radio Live Report. Andito na mga Abante Radio Correspondent Nationwide. Unahin po natin, pang lahat ay standby ha sa Batangas. Ito muna. Flash Report. May lalaki na tumalon
may lalaki na tumangay sa mobile car po sa Morong Rizal. Nakabundol ng mga residente. Sus Mariosep. Abante Patrol 2, Edwin Balasa. Edwin. Lusob Report. Patay ang isang lalaki habang 7 iba pa ang sugatan matapos na araruhin ng mobile patrol na tinangay ng lalaking umano'y may diferensya sa pag-iisip ang nasabing sasakyan ng pulisya kanina sa Morong Rizal. Ayon kay Police Major Rosalino Panlaki, hepe ng Morong Municipal Police Station, rumisponde ang mga tauhan ng Morong MPS sa isang kaguluhan sa Barangay San Juan dahil sa pagwawala ng suspect na nakilalang si Jomar Carandang, 52 anyos, pasado alas 10 ng umaga. Matapos na mahuli ay dadalhin sana sa ospital ang mga suspect. Matapos mahuli ay dadalhin sana sa ospital ang suspect upang ipagamot ito dahil sa madami itong tinamong sugat sa kanyang pagwawala. Subalit tumakbo ang suspect at dumiretso ito sa nakaparadang police mobile na kasalukuyang nakaparada malapit sa istasyon ng pulisya at napaandar ito ng lalaki. Sa pagpapatakbo nito ay tinangay sa pagpapatakbo nito ng tinangay na sasakyan ay nabundol ng suspect ang mga biktima hanggang sa bumangga ito sa konkretong poste. Lumalabas sa investigasyon na mayroong diferensya sa pag-iisip ang nasabing suspect. Pero napandar niya yung mobile car pa rin, ha? Oo. Yung namatay, Edwin, sorry, hindi ko napakinggan. Nabanggit mo ba yung may pangalan na or pwede na malaman? Wala pang pangalan yung namatay, unidentified. Unidentified. Ilang taon? Meron na edad? Wala pa rin, pero lalaki itong Okay. namatay. Yung 7 sugatan, identified na pero hindi pa nilalabas o paano? Hindi pa identified na pero hindi pa muna ilalabas sa pulisya Okay. yung mga pangalan. Nasa ospital itong mga to. So itong tumangay na mobile car, kamusta na? Nahuli na ng pulis, sasampahan siya ng patong-patong na kaso. Kaso ka mo, may problema nga sa Ang pag-iisip. may problema sa pag-iisip to. Sus Mariosep, pero napaandar pa rin ano. Anyway, sige Edwin, salamat. Magandang hapon sa'yo. Para sa Abante Radio, mula sa Campo Crame, ako si Edwin Balasa. Abante Patrol 2, una sa balita at serbisyo. Breaking news. Alas 12:40 sa Luzon Probinsya. Punta tayo, abante muna tayo sa Batangas na. Narito na po ang mga correspondent natin. Ngayong araw ito, may welcome din tayong bagong member ng Luzon Probinsya. Correspondent natin, ha? Sa Batangas po, ang balita ay merong paalala ang Batangas PNP. Kapag kayo po o halimbawa ay nakatanggap ng bomb threat, ano mga dapat na gawing hakbang? Abante sa detalye niyan sa balita, si Abante Patrol Correspondent Ilo Dagos. Lusob Report. Ilo. Nagbigay ng paalala ang Batangas City Police Office kung ano ang dapat gawin kapag may natanggap na bomb threat ang anumang establishmento o sinumang individual. Ito ay matapos na bulabugin ng bomb threat ang Batangas State University Alangilan Campus sa Barangay Alangilan, Batangas City nitong Miyerkules ng umaga. Ayon sa report ng Batangas City Police na kung alas 7:30 ng report sa kanila ng pamunuan ng Universidad Ambanta. Agad namang nagtsagawa ng ocular inspection ng mga tauhan ng Batangas Police Provincial Office, Exclusive Ordnance Disposal and Cleaning Group. Subalit negatibo ang resulta at napatunayang isang hoax lamang ang banta. Kaya nagpaalala ang Batangas City Police Office sa mga dapat gawin kung may matatanggap na bomb threat ang sinuman. Ito ay sa pamamagitan ng acronym na STRONG na may kahulugan na stay calm, take precautions, report any information, observe any suspicious person, neutralize all rumors, and get back to normal routine. Nagbigay din ng mga ito ng informasyon kung paano makikilala ang hinihinalang IED para maging alerto ang publiko at may report agad sa pulisya ang mga kahinahinalang bagay na maaaring nagtataglay o pinaglalagyan ng pampasabog. Mula sa Batangas, ako si Ilo Dagos para sa Luzon Probinsya, una sa balita at serbisyo. Lusob. Salamat Ilo sa balita na yan. Samantala, detalye muna ng mga probinsya headlines natin sa oras po na alas 12:42 na ng pananghalian. Kakaiba yung paandar ng sangguniang panlalawigan po ng Nueva Ecija. I'm sorry, Nueva Vizcaya pala ito, mga kaabante. The other side po, ha. Sa gitna ng usapin sa pag-aproba ng divorce sa Pilipinas, may isang paraan daw ang sangguniang lalawigan ng Nueva Vizcaya para parangalan yung mga mag-asawang talagang pinanindigan ang salitang forever o till death do us part. Napagkaisahan po ng sanggunian na magpasa ng ordinansang magbibigay ng 50,000 pesos
cash yan bilang insentibo sa mga mag-asawang higit 5 dekada nang nagsasama, 50 years. Mantakan nyo yan, kayo ba mga kabataan dito sa atin sa Abante Radio, gusto nyo umabot ng 50 taon na inyong pagsasama? Siyempre naman sir, sino ba namang ayaw, di ba? May forever nga, naniniwala kami. Paano kung puro away? May gagawa ng paraan yan sir. Ayan ang maganda. Yan ang tunay na pagmamahalan. Ito po sa Nueva Vizcaya, 50,000 pesos cash mga kabante. Insentibo po ito, insentibo. Sa mag-asawang higit sa 5 dekada na nagsasama. Pero bago matanggap ang cash, kailangan ay walang record ng violence against women and children. Isang dekada na nakatira rin sa Nueva Vizcaya, at least 10 years, resident, at walang pending na annulment case. Ayos At least meron kang titingnan sa dako pa roon ng pagmamahal mo, di ba? May 50,000 pesos ka kung sakasakali. Excellent. Abante Radio Live Report. Abante muna tayo sa Bulacan. Sa pagkakataon po ito ay may mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan po ng El Nino. Tagtuyot sa Bulacan, tumanggap din ng ayuda. Gandang balita nito. Luso Report. Maabante sa balita si Johnny Reblando. Johnny, go Johnny. Tumanggap ng 5,000 pisong ayuda mula sa pamalang palalawigan ng Bulacan ang mga magsasaka at mangingisda na labis na naapektuhan ng nakalipas na El Nino. Kabilang na dito ang may 1,300 na magsasaka ng palay mula sa bayan ng San Miguel at 30 naman sa mangingisda mula sa bayan ng Ubando. Ayon kay Provincial Agriculture Office Head Gloria Carino, nagmula ang pondo sa 5.3 million bahagi ng Local Disaster Risk Reduction Management Fund ng Kapitolyo. Batay sa talaan ng Provincial Agriculture Office, aabot sa 1,835 na hektare ng lupang sakahan ng palay sa San Miguel ang napiktuhan itong El Nino, kung saan matatagpuan ang pinakamalaking sakahan sa Bulacan. Maliban sa tulong pinansyal, nagpadala na din ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan ng mga organic fertilizer sa nasabing mga benepisaryo. Ayon kay Alberto Sakdalan, isang magsasaka na taga San Miguel, magandang pasimula ito sa yung halagang 5,000 upang makabawi muli sa kanilang ani. Bukod bagi doon sa tulong pinansyal, nagbigay din ng mga family food packs. May mga Department of Social Welfare and Development sa mga magsasaka at mga mangingisda na naapektuhan itong El Nino. alam mo pa ba yung ano na bang laman ng mga food packs ngayon, Johnny? Hindi ko na ano mga laman niyan? Actually, pag yung mga ganyang mga food packs, halo-halo na yan. May bigas, may Bigas. gata, may mga gatas, at kung iba-iba pa. At least Karaniwan na binibigay yun, malaking tulong na rin siya, di ba? malaking tulong na rin ito sa ating mga kababayan, Oo. mga magsasaka at mga mangingisda dyan sa Bulacan dahil alam mo naman, pagtuntang trip. Parang nga dito sa Sakdalan, sinasabi niya na yung ani na dati-dati, umaani ito ng 100 hanggang 100 sako? 100 kaban. Kaban, Hanggang 150 kaban. Yung naaani niya na lang, nung naapekto nitong El Nino, talagang 50 na lang daw. Bumaba talaga. Bumaba talaga. Pati yung mga mangingisda, yung benta dati-dati na, alam mo naman dyan sa Bulacan, pag nagbenta ng isda, naku po, makikita mo dyan sa talipapa, ang daming isda halos magkatantulad na yung mga pamilihan dito sa Sambales sa Olongapo Yung iba nga nanggagaling dyan sa Bulacan, yung mga paninda dinadala dito sa Olongapo Kaya labis na naapekto. Maganda nga yan, yung Provincial Agriculture Office ay naglaan ng 5,000 piso bawat isang sa mga benepisaryo. Sana magastos lang nila na maayos ng mga magsasaka natin at mga isda, yung 5,000 para malayo-layo marating. Excellent. At ang pinaka-importante doon, yung pamahalang lalawigan ng Bulacan magbibigay pa ng mga abono. Kailan yon? Oo. Hindi Wala pang binanggit? Kung kailan siya sinimulan ito. Namigay na ng abono, mamimigay pa? O baka mamimigay pa lang. Bakit yung abono, mamimigay pa lang. Pero Sige. yung 5,000 nasa kanila na yun. Ako, pag binigay mo yung cash, delikado na. Nasa
sa kanila. Ah? Binigay na yung gas buddy. Kaya nga, pag binigay mo na yung cash, Hindi naman. baka hindi na maabot yun sa dapat bilhan ah. Okay. Hindi naman. Hindi naman. Siguro. Dahil, Oo. hindi naman siguro. Dahil kung gagastin nila sa hindi maganda yan Ah, wala. Sila mahihirapan. din lugi. Oh. Okay, Johnny, maraming salamat. Magandang balita yan ha. Thank you. Okay, buddy. Para sa Abante Radio mula sa Central Luzon, ako si Correspondent Johnny Reblado para sa Lusob Probinsya. Una sa balita at serbisyo. Lusob Report. Thank you, Johnny. Nakakuha yung attention ko dito sa harapan ng booth namin, mga kaabante. Kala ko kung ano yung nakaladlad dito na... ang galing ha. Meron pa. Abante Radio Patrol Reporters pala. Oo nga. May numbering kami ng mga reporters po na Abante Radio eh. Nandito pala sa harapan. Oh. Ang cute ha. Okay ha. Yung mga correspondent namin nagtatanong eh kung may number din daw po sila. Sabi namin, ano bang number ang gusto nyong simula? Wala pa. Kaya Abante Patrol Correspondent muna silang lahat. Abante Radio Live Report. Abante po tayo sa Palawan. Ang probinsya ng Palawan ay kabilang sa 25 best island na pwedeng bisitahin around the world. Yan ay ayon sa International Travel Magazine. Mabante sa balita si Abante Patrol Correspondent Romy Lozares. Lusob Report. Romy, Muling napabilang ang lalawigan ng Palawan sa pinakamagandang isla sa buong mundo. Sa July 9, 2024 website post ng New York-based magazine na Travel Plus Leisure para sa kanilang World's Best Award Survey for 2024. Nasa ika-13 pwesto ang Palawan na may reader score na 90.59. Sa nasabing survey... sorry, tinanong- pang ilang pwesto, Romy? 25? 13. Ha? 13, nasa 13. 13. Pang 13 ang Palawan. Okay, go ahead. Sa 25. Mm-mm. Sa nasabing survey, tinanong umano ang opinion at travel experiences sa hotels, resorts, cities, islands, cruise ship, spas, airlines, at iba pa sa nabisitang destinasyon. Mahigit 186,000 readers ang sumali sa 2024 survey kung saan nirate nila ang mga sumusunod: natural attractions, beaches, activities, sites, restaurants, friendliness at value. Kung saan nagpahayag ng paghanga ang mga readers maging ang Travel Plus Leisure Magazine sa mga magandang makikita sa Palawan. Kasama na ang pakipag ibang tribo na mayroon o mga katutubo sa lalawigan. Kasama na yung pagkipag nag-choppy ka lang. Kasama na yung pagkipag-usap o pakikisama pa paano? Yes, yung halimbawa mapapasyal ka sa mga tribo dito kasi Oo, yung mga dito sa tribo, Palawan, yes. may iba't ibang tribo. Mm. Kasama na yon. Kasi nakapag yung iba karamihan doon sa kanila ay nakasalamuha din yung mga tribo kaya kasama Ayun. siya sa binigyan ng score. Okay. So yun. So, nag-i-English din yung mga tribo natin dyan? Yes, nag-i-English sila kasi may isang lugar dito na itinapakita yung kultura Oo. ng tribo. Ayun, Yung okay. pinapasyalan sila para makita yung kanilang kultura, kung paano sila namumuhay sa bundok. Yun yung pinapakita sa isang lugar dito sa Puerto Princesa. Congratulations. Galing nyo talaga, Robbie. Kailan nyo kami sasama dyan? Yes, anytime. Basta magkaroon tayo ng... dito gawin ni Ma'am Jane yung ng mga report. Pag pinadala na ni Ma'am Jane, yung sayo. Yeah. Okay na. Oo. Okay. Saan maganda? Sa, Romy, Coron, El Nido, San Vicente? Actually, pagka island hopping talaga, super ang El Nido, no? El Yung Nido. mga isla, islands, lagoons, yung El Nido. Okay. Yung San Vicente, yung kanyang long beach, yung 17 kilometers deep. Pinakamahaba, long, mahaba. Oo. Oo, pinakamahaba. Yun Ayun. yung Mandawa ka. Oo. Yung lugar. Sige. Yun yung buhangin. Oh, sa Amanpulo muna kami pupunta. Ay, napakamahal doon. Kaya Kaya dito lang natin tayo yun. sa Kaya ba? Kaya yun. Ayun, Walang grabe. imposible kay Lord. So, ayun, tama ka dyan. Romy, Dapat pagkamanpulo. amen. Romy, enjoy the day. Salamat na marami. Alright, para sa Abante Radio mula sa Palawan, ako si Correspondent Romy Lozares para sa Lusob Probinsya, para sa balita at serbisyo. Lusob Report. Speaking of Amanpulo, binabati lang natin yung ating mga kaibigan dyan, si Gans C.
nanonood, nakikinig sa Abante Radio via SOCMED natin. Thank you. Sa lahat po ng mga kaibigan sa Amanpulo natin. Thank you. And maganda daw talaga dyan. Ayun nga lang, buong taon ka magtatrabaho, ubos yung sweldo mo. Si Courtney pupunta dyan, di ba? Sa panaginip. Muna. Abante Raso Live Report. Isa pang balita mga kabante, bilang po naman ng mga turista pa rin na bumisita sa Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Noong 2023, dumoble kumpara sa 2022. Mabante sa balita si Abante Patrol Correspondent. Ito yung bago natin na kasama ngayon. Excellent. Palaki ng palaki, Abante Radio Family talaga. Galing talaga. Si Paul Jason Foss. Lusob Report. Paul, welcome. Paul, yun. Salamat sir. At ito sir yung report, no? Oo, sige. Lumobo ng halos 100% ang bilang ng mga turistang bumibisita sa probinsya o sa mga rehiyon. Dito sa rehiyon ng Mimaropa noong nakaraang taon kumpara sa nakalipas na taon, itong 2022. Ito ay batay sa ulat ng Department of Tourism nitong Martes sa ginanap na kapihan sa Bagong Pilipinas sa Calapan City. Ayon sa kanila, may aabot sa 2,317,569 ang naitala nilang tourist arrivals, kung saan pinakamarami pa rin dito yung mga domestic visitors. Ito yung mga pumupunta lang na mga locals galing sa ibang rehiyon. Nanguna sa pinakabinisitang probinsya ay ang probinsya ni kanina na Palawan. Na sinusundan naman ng Oriental Mindoro. Okay. At ang probinsya namin sa Romblon ay mababa yung tourist arrivals na nasa 35,000 lang noong buong taon. Paliwanag ni DOT Mimaropa Regional Director Roberto Alabado III, nakatulong umano sa documentation o sa mas accurate na documentation yung kanilang web-based application na binuo ng DOT at ng Department of Science and Technology. Nakatulong din umano yung pag-accredit nila sa mga tourism enterprises sa buong rehiyon. Sa huling tala ng DOT, may aabot na sa 1.364 million na turista ang dumating sa kalahati pa lang ng taong 2024. Paul, dyan sa inyo sa Romblon, yung ba yung, yung kaninang picture na may sumasayaw pag baba mo ng Roro o ng barko? Ayan o. Po sir, bali yan ay sa ano yan? Saan yan? Dito sa Romblon. Sa Romblon, may dumating Romblon. na cruise ship. Ayun, kaya pala may welcome party yan yung, na ganyan. bayan ni Boss Ray. At saka ni paring Marlo. So, kakunti ngayon compared last year, ha? Pero maganda pa rin puntahan ang Romblon. Ano pa bang pwedeng puntahan dyan? Paul? Maganda-ganda dito yung mga beach. Beaches yung mga pa rin. beach, yung mga historical sites katulad ng mga yung San Andres diyan sa Romblon. At dito naman sa Tablas, may mga magaganda din beach. Yun talaga yung binibida ng probinsya kasi malapit din siya sa Boracay at yung puti ng Boracay ay meron din sa amin. Yung marmol, given na yan talaga. Tama ba? Diyan maraming marmol. Yung mga inuwi na, yung mga bumibisita. Opo, yan po yung dinadala ng mga pagbumisita dito. Yan na po yung dadalhan nila palabas, yung mga marble. Alright. Paul, maraming salamat and welcome ulit sa Abante Radio bilang correspondent namin sa Romblon. Magandang hapon sa iyo. Salamat, sir. Opo. Para sa Abante Radio, mula dito sa Romblon, ako si Abante Patrol Correspondent Paul Jason Foss, una sa balita at serbisyo. Lusob Report. Salamat, Paul. Samantala sa iba pang detalye po na ating provincial headlines, standby June Mendoza. Isinilalim po mga kabante sa state of calamity ang bayan ng Mansalay sa Oriental Mindoro dahil sa dengue outbreak. Ngayon po ay uso rin yung trangkaso kaya mag-iingat po tayong lahat. Ano po, maraming uma-absent or hindi nakakapasok dahil may sipon, ubo, lagnat, etc. etc. Ingat lang po tayong lahat. Sa datos ng Municipal Health Office mula January 1 hanggang 9 ngayon taon, pumalo daw sa kabuang 387
ang mga kaso ng dengue na naitala sa 17 barangay. Sa pamamagitan po ng isang special session, nagpasa ng resolusyon yung Sangguniang Bayan para deklara ang state of calamity para magamit po yun ng lokal na pamahalaan yung dagdag na pondo mas mabilis para tugunan ang outbreak sa rekomendasyon din ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa kasalukuyan ay patuloy na nagsasagawa ng misting at education campaign ang mga opisyalis po doon para masugpo ang tumataas na kaso ng dengue sa Mansalay, Oriental Mindoro. Abante Razo Live Report. Abante na tayo sa General Santos City. Ginawaran po sila ng Presidential Awards dahil sa pagtataguyod ng mga maliliit na mga negosyo. Para po sa pag-abante sa balita, Abante Patrol Correspondent June Mendoza. Lusob Report. June. Magandang tanghali, kaabanting body. Ipinagmamalaki ngayon ni General Santos City Mayor Lorelai Pacquiao ang natanggap na parangal ng pamahalang lungsod kasabay ng isinagawang Presidential Awards for Outstanding MSMEs na ginanap sa Palasyo ng Malacanang kahapon. Ginawaran ng Presidential Recognition ang lungsod sa natatangin nitong Yaman Jensen Initiative at ang pagiging outstanding partner ng gobyerno sa pagsusulong ng economic development sa pamamagitan ng mga micro, small and medium enterprises. Ang tinaguriang yabong malilit na negosyo sa Jensen o mas kilala bilang Yaman Jensen ay itaunang aktibidad na nagtataguyod at tumutulong sa mga lokal na negosyante sa layuning mapalago ang mga maliliit na negosyo. Kamakailan din ay humakot ng awards ang Jensen LGU sa ginanap na Fiscal Performance Assessment ng Bureau of Local Government Finance para sa mga local government units sa Soc Sargent Region. Para sa Abante Radio mula rito sa South Central Mindanao, June Mendoza, una sa balita at serbisyo. Salamat, June Mendoza. Poging-pogi si June from Jensen naman, mga kaabante. Siyempre, hindi po tayo pahuli. Pasyal muna tayo ngayong pananghalian ng Webes. Pasyal Probinsya. Mahilig ka ba sa ahas na kaibigan? Oo daw. Ahas po itong literal, mga kaabante. May alam akong ahas na talaga namang hindi mo aayawan. Ito po ang Vegan Island o mas kilala sa tawag na Snake Island dyan pa rin sa Palawan, partikular po sa El Nido. Tinawag itong Snake Island hindi dahil maraming ahas doon, kundi dahil sa mala-ahas na hugis ng sandbar sa isla na yan. Oo nga, Snake Island, itsura, especially kung pataas ang kuha. Aerial, ang islang yan ay may sukat na 7.5 hectares. May puting buhangin at asul na tubig na talaga namang napakasarap sa mata. At mapapasayo ka po na lamang habang ikaw ay nagtatampisaw dyan. At pwede mo ring sayawin ang sikat na kantang Pantropiko. Excellent! Klase tayo itong mga batang ito. Ang galing ng mga choice ng song talaga. Maaari itong puntahan sa pamamagitan po ng bangka at kung low tide, pwede mo siyang lakarin. Parang nakapunta na ako dyan. Oo nga. Snake Island. Punta ho kayo. Maganda dyan, ha? Pero mas maganda siya talaga aerial, or drone. Pero pag yung level lang, hindi mo makikita ang Snake Island at sura niya. Pasyal Probinsya. Pasyal Probinsya. Huwag kalimutang bumili na Abante Tonight at Abante. Isa po sa may pagmamalaking tabloid, number 1 sa Pilipinas, 10 piso lang mga kabante. Ha? At syempre, sa ngalan po ng bumpuarsa natin din madami sila, hindi ko nababanggitin isa-isa. Pag may sweldo na lang siguro, Monday. Salamat po na marami sa pagsama sa Lusob Probinsya. Ako si Bandy Oberas, mabuhay, Pilipinas. Lusob Probinsya. Lusob Probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Probinsya. Luzon Probinsya. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Kalahating oras ng Ikot Pilipinas. Luzon Probinsya. Kasama si Bani Oberas. Bani Oberas. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong Abante Radio. Abante Radio.
Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.